I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos Lili supporters, Filipino and OFW. July 2, 2026. But anyway guys, mayroon tayong good news for everybody. Wow. Sa kabila ng lahat ng ingay ng politika sa paligid ng Pilipinas or sa loob ng Pilipinas, pero nagtatrabaho ng maayos, ng masinsinan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kaya may good news tayo. O, diba? Ganyan dapat ang isang leader. Kahit left and right, yung batikos, paninira, pambabastos, pambalahura, pero ang Pangulo, remain silence, and focus sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Dahil dito, sabi po dito ng PCO guys, and this is good news for everybody. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Sabi dito ng PCO, ayan, patuloy ang pagkilos para sa pag-unlad na ramdam ng bawat Pilipino. Ang hindi lang nakaramdam yung mga anti-Marcos. Isa ng upper middle income country ang Pilipinas batay sa pinakahuling income classification ng World Bank. OMGOs. And congratulations, Mr. President. You are such a good leader. O, diba? A visionary leader. Visionary leader. Wow. Ito ang unang pag-angat ng bansa mula noong 1987 matapos ang halos 4 na dekada bilang lower middle income country. OMGOs. Kawawa naman ang bansa. Lugmok sa kahirapan. But because of our President Marcos Jr. sa kanyang napakagaling na pamumuno, idea, skills, pamamaraan, solution sa bawat problema, lalo na pagdating sa sakuna, always to the rescue ang Marcos administration. Diba? At alam po natin, ang Pangulo always, every day, kung saan natin nakikita sa iba't ibang lugar ng dako ng Pilipinas para maghatid ng tulong. Ganyan. Diba? Ito guys, yung mga kawang-gawa na maganda, mga programa, nakikita ng mga bansa yan sa buong mundo. At tingnan nyo naman, nagsisipagsuguran sila dito. Alam nyo naman, ang kadahilanan, ang iba gusto mag-invest dito sa Pilipinas, good destination for investor dito At ngayon nasa Canada ang Pangulo, alam niyo naman ang kanyang sinabi. As usual, meeting the business leader sa Canada, lahat-lahat na. Ipinakita ng bagong classification as ang mas matatag na pundasyon ng ating ekonomiya at mas mataas na kumpiyansa sa bansa na inaasahang magbubunga ito ng dagdag investments, mas madaming kalidad na trabaho at higit pang oportunidad para sa mga Pilipino. Remember, mula nung umupo ang Marcos administration, naglunsad sila guys ng job fair hanggang sa kasalukuyan. Hindi tulad nung nakaraang admin, wala, as in wala. Ang daming mga Pilipinong standby, walang trabaho. Hindi ka agad na solusyonan after pandemya. Pero kay PBBM, solid na solid yan guys. Congratulations, isa ng upper middle income. Wala na tayo sa lower. Upper middle income country ang Pilipinas. Congratulations to the Marcos administration. Siyempre, especially to our beloved President Ferdinand Marcos Jr. and buong gabinete, mga sekretaris, lalo na sa dibdib. OMGOs. Sa pinakahuling income classification ng World Bank, umangat ang Pilipinas sa upper middle income category. Ito ang unang pag-angat ng bansa matapos ang halos 4 na dekada bilang lower middle income country. Ay, nako. Di ba congratulations guys? Sa susunod na mga taon, pagbibigyan natin ng another term ang ating mahal na Pangulo or si Madam First Lady Lisa ang tatakbo for president, sigurado baka nasa higher middle tayo ng income. Guys World Bank mismo na nagsasabi. So ibig sabihin nakamonitor sila. Para kompleto detalyado, pakinggan nyo po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ito ang kanyang statement. Ito na. Sabi ng ating mahal na Pangulo, after near 4 decades, the Philippines has moved up to upper middle income status. Wow. This milestone reflects the hard work of the Filipino people
and our commitment to policies that create more jobs, attract more investment, and build a stronger economy for every family. You see, ganyan ang utak. Tapos i-compare nyo ang utak ni Sara sa kanya. Naku po, wala yan sa dulo ng kuko niya. Ito talagang solid ang ano nito, ang kanyang pamumuno at saka yung kanyang pag-iisip sa mga idea niya. Napakaganda talaga. Si Sara, wala yan. Wala nang alam. Tapos gusto nila agawin ng palasyo, gustong pabagsikin ng Pangulo. Ay, sos, nik-nik nyo. Magtinda na lang kayo magtanim na lang kayo kamote doon sa gilid ng bahay niyo para magkaulam pa kayo. O, di ba? Sabi Sa aking mga minamahal na kababayan, for years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle-income country. After nearly 4 decades as a lower middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, narinig nyo yung kanyang sinabi. Ang tagal ng panahon, mula 1987, sa panahon pa ni Cory Aquino yun, hanggang kay Digong, walang nangyayari sa bansa. Pero dahil ito, ang malasakit niya, ang focus niya sa mamayang Pilipino at sa bansa natin, kaya ito po ang resulta. That is a very, very good news for everybody. Sasabihin naman ng mga DDS, walang kwenta yan, ganito. May malitan na naman, di ba? Baka sasabihin may malitan na naman ng World Bank. Pero hindi nila inisip. Ang World Bank na ang nag-announce. You see, kung gaano kaganda ang pamumuno ng Pangulo na ito. Di ba? So, pag ganitong mga balita, mga kababayan, dapat spread natin, share natin para malaman ang buong katotohanan na ang Marcos administration, maraming achievements, maraming projects, maraming natutulungan. Di ba? Ibig sabihin, pag ganitong magagandang balita, ay dapat natin spread para makikita nila na ang Marcos administration, ang Pangulo, ay nagtatrabaho at yung pamumuno niya ay solid na solid. Di ba? Ang daming makikinabang na mamayang mga Pilipino, sa totoo lang. Sa kanyang mga magagandang idea, mga tulong niya. Di ba? Hindi niya pinapabayaan kaya ang mga local governments, lalo na mga mangingisda, magsasaka lahat In general, ang Pangulo. Kaya ganyan sa kagaling mamuno. So, yun mga kababayan. And congratulations sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang gabinitis, Marcos administration, and of course, the Filipino peoples. Siyempre, ang bansang Pilipinas. Pag ganito yung mga balita na naririnig po ng mga tao or mga business leaders sa buong mundo or mga pinuno man sa buong mundo, kung saan na lang sila talaga magpunta dito para makipag-dealing for investment na maglagay sila dito ng kanilang mga produkto. Dahil sa pamaraan na yan, siyempre, magkakreate maraming trabaho. Ganun lang lalo na yung pagpunta niya sa Canada ngayon, working visit po yan guys, asahan nyo yan. No? Magkano na naman kaya ang kanyang iuwi na investment. Pakaganda kaya yung kanyang mga lakad. Ito, last lakad niya, kailan ba? Yung lakad niya na sa Japan ba yon? Tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang nakuha niyang investment doon. Mag-i-invest dito yung mga Hapon. Di ba? Sa ngayon makikita niyan. Tapos pag ganyan, magki-create na naman ng maraming trabaho. Minsan ang ibang world leaders pumupunta na rito. Mismo, nakaraan yung Prime Minister ng Spain ba yun? Correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga kababayan, thank you for watching. Pag-pray natin ang ating mahal na Pangulo na successful sa lagi, ingatan sa araw-araw.
at peace, love, and unity sa bansang Pilipinas. Thank you guys. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.